Hi guys, this is Raymart Murphy Vlog. So andito na naman pala tayo para sa comparison ng Mirage G4 GLS CVT at Mirage G4 GLX CVT. So I promise, ipapakita ko nga sa inyo yung pagkakaiba nila. So ano pang hinihintay mo? Magdala ka ng popcorn bago mo ito panoorin. So yun, let's go! Pwede kayong mag-comment down below. So yun guys, this GLX variant yung So bago nga pala tayo mag-start guys, no, konting favor lang. Baka pwede kang mag-subscribe para na ring updated ka sa mga latest video natin, no? Kasi marami pa tayong unit na ipapakita. So next time papakita ko sa inyo ang ating L300 FB at anong promo nito. So yun. Tara, start na natin. 11 advantage of Mirage G4 GLS to GLX variant. So ang number 1 natin ang price. So, ang promo na ito is based on 20% sa in-house financing at pwede ka pang ma-approve ng 0 down payment with free 2 months on RCBC approval. Number 2, fog lights. Bago nga pala tayo mag-proceed sa number 3, ang pagkakapareho pala nila is pareho sila naka 1.2 liters, 3 line, double overhead cam, 16 valve gasoline Euro 4 na engine. Any variants ng ating Mirage G4. Number 3, braking system. Si GLX variant is gumagamit ng normal braking system, samantalang si GLS variant is gumagamit siya ng anti-lock braking system with electronic brake force distribution na nagbibigay ng additional safety para sa lahat. Sa mga di nakakaalam, ang EBD is nagbibigay ng mas malakas na preno kung saan mas mabigat. Number 4, turn signal. So sa ating GLX variant is nasa side yung turn signal niya, samantalang sa ating GLS variant is nasa side mirror siya. Number 5, key function. So ang ating Mirage G4 GLS variant is na keyless operating system na siya. Nung need mo na ilabas yung susi kung mag-i-start ka lang ng engine, pero kung sakaling malobat, meron pa rin siyang spare key na manual key. Number 6 is the driver side door entry. As you can see, ang ating driver side sa GLX variant is manual key. And sa ating GLS variant is push button. So within 70 cm, just push the button and pwede mo na siyang ma-access. Number 7, steering wheel. Sa ating GLX variant is gumagamit ng urethane. Samantalang ating GLS variant is gumagamit ng piano black finish with chrome accent. At ang ating number 8, isang aircon. Si GLX variant is naka-manual aircon. Samantalang si GLS variant is gumagamit ng digital single zone aircon. Number 9, seat cover. So as you can see, ang ating GLX variant is gumagamit ng black fabric cloth, samantalang ang ating GLS variant is gumagamit ng high quality black fabric cloth with diamond stitches. Number 10 is ang side padding. So usually ito yung sinasandalan ng mga passenger. So as you can see naman, naka piano black finish na ang ating GLS variant, samantalang ang ating GLX variant is naka normal color pa siya. And nga pala, lahat ng variants natin is may armrest sa second row. And last but not the least, number 11, reverse camera. Sa ating GLX variant, since base model siya, wala pa siyang reverse camera. At same sila ng function ng likod. Samantalang ang ating GLS variant is equipped na siya ng ating reverse camera. So pinakita ko rin dito kung paano yung function ng push button natin. Even sa trunk, pwede mo siya i-open. So ayun lang guys para sa ating Mirage G4 GLS at GLX comparison. So kung nagustuhan mo itong video na to, please do subscribe. Kung may nagustuhan kang features ng ating Mirage G4 GLS, comment mo sa baba. Yan. At pag-usapan natin, kung gusto mo naman mag-avail ng Mirage G4 GLS at naghahanap ka ng reliable agent, please message me dito sa aking Facebook account at sa aking Facebook page. Siyempre sa aking contact number. Yan. So ako nga pala si Raymart Murphy, one of the sales executive dito sa Mitsubishi Abad Santos at nag-offer sa inyo ng 0 down payment, no hidden charges with exclusive freebies. So screenshot mo tong video na to pag napanood mo, bibigyan kita ng maraming freebies, message mo sa Facebook. Yan lang guys, maraming salamat. Peace out.